Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Saan dadalhin ni Zoe at Moira si Don Pepe at ano ang maaari nilang gawin sa kanya? Magandang araw at eto na tayo sa ating pinakaabangan tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, sa kwarto kung saan nila ginawa ni Moira at Zoe ang pagpapatahimik kay Don Pepe, ay natataranta si Zoe kung paano nila mailalabas ang lolo niya sa kwarto. Nakagawa naman si Moira ng paraan at nakahiram siya ng wheelchair at dito nga ay dali-dali nilang binuhat si Don Pepe para agad nila itong mailabas. Habang tulak-tulak ni Moira si Don Pepe, ay hindi naman mapakali si Zoe dahil natatakot siya na baka makasalubong nila si Annalyn. Naiinis naman si Moira kay Zoe dahil sa ginagawa nito ay mas lalo silang mabubuko. Habang nag-aantay sila ng elevator, laking gulat naman nila nang pagbukas ng elevator ay nakita nila si Balahadja sa loob nito at ang taong tinawagan niya na makakatulong nila sa pagdispatcha kay Don Pepe. Nagalit naman si Moira dahil nagulat sila nito, akala nila kung sino. Natawa naman si Balahadja at sinabi kay Moira na nervyosa ka naman masyado. At naitanong nito kung ano ba ang gagawin nila sa binan niya. Sabi ni Moira, kami na ang bahala dito at ikaw gawin mo yung inuutos ko sa'yo. Dapat hindi ka papalpak dito kundi malilintikan tayong lahat. Sirain mo ang lahat ng ebidensya dito sa hotel pati na mga ang CCTV. Nabanggit din niya na andito si Annalyn at nakita siya nito. Sundan mo siya kung ano ang gagawin niya at dapat maunahan mo siya bago pa tayo mabuko sa ginawa natin. Mabilis naman umalis si Balahadja para sundan si Annalyn. Sa kabilang dako naman, nagtaka si Annalyn sa mga kinikilos ni Moira nang makita niya ito nang manghiram ng wheelchair dahil ang gumagamit lang ng wheelchair ay mga matatanda. Kinutuban si Annalyn na baka kasama ni Moira ang lolo Pepe niya. Dahil dito, din ang sinabing tagpuan nila ng lolo niya. Kaya wala siyang sinayang na oras pa at dali-dali siyang nagtanong sa information para tanungin ang room number ni Moira at sundan nila ito. Ibinigay naman agad ng information sa kanila. Nagmadali ang dalawa na makaakyat ngunit bigo sila ni Regan dahil hindi na nila ito naabutan sa kwarto. Agad naman silang nagpunta sa security ng hotel para humingi ng tulong dahil may hinahanap silang tao at nagbabaka sakali sila nahagip ito ng CCTV camera nila. Pero sinabihan sila ng security personnel na kanina pang umaga naka-off ang line nila sa security system nila dahil nagkaroon ito ng problema at hindi pa nila naaayos sa ngayon. Ikinalungkot naman dito ni Annalyn pero nagtanong pa rin siya kung pwedeng makahingi na lang ng CCTV footage nila at baka sakaling makita nila dito nga nagpunta ang lolo niya. Habang sa di kalayuan ay nakamasid sa kanila si Balahadja at pangiti-ngiti pa ito. Pero bago pa man si Annalyn at Regan nakapagtanong dito ay naunahan na sila ni Balahadja sa mga security at nakuha niya na ang kopya ng CCTV. Binayaran ito ni Balahadja na wag silang magbibigay ng kopya ng CCTV kapag may nagtanong sa kanila. Pinanghinaan ng loob si Annalyn at sobrang nag-aalala na siya sa lolo Pepe niya kung nasaan na ito. Kaya naisipan na niyang tawagan ang tita Giselle niya para tanungin kung nakita nila ang lolo Pepe niya. Samantala, tuluyan na ang nailabas nila Zoe at Moira si Don Pepe at narating na nila ang parking. Sobrang natataranta si Zoe kung ano ang gagawin nila sa lolo Pepe niya. At natatakot siya na baka makulong sila sa ginawa nila ng mami Moira niya. Hindi siya mapakali dahil nag-aalala siya na baka may makakita sa kanila sa ginawa nila ng mami Moira niya. Pinakalma naman siya ni Moira si Zoe na huwag siyang mag-alala dahil si Balahadja na ang bahala doon. Ang problema nila ay kung saan nila ilalagay si Don Pepe. Mabilis naman naisip ni Moira na ilagay ito sa trunk ng sasakyan nila kaya ito napagtulungan nila ni Zoe na ilagay sa loob ng trunk si Don Pepe at dali-dali na silang umalis na mag-ina. Sa kabilang banda naman, sinubukan tawagan ni Robert ang papa niya dahil ito ang hiling ng kapatid niyang si Giselle na bago man lang ito lumipad papuntang US ay magkaayos silang dalawa. At nasabi niya ito kay Giselle. Natuwa naman si Giselle at naitanong niya kung bati na sila. Pero sabi ni Robert nagtataka siya kung bakit hindi niya sinasagot ang tawag niya. Sabi naman ni Giselle baka nasa biyahe na ito kaya hindi na
makontak. Napakapit-balikat na lang si Obeng sa ate Giselle niya. Maya-maya ay tumunog ang telepono ni Giselle at nakita niyang si Annalyn ang tumatawag at agad naman niya itong sinagot. Umiiyak na nagtanong si Annalyn sa tita Giselle niya kung nakita nila ang lolo Pepe niya dahil 2 oras na ang lumipas simula nung sabihin niya na magkikita silang dalawa at hanggang ngayon ay hindi niya ito makita. At nasabi ni Annalyn sa tita Giselle na nawawala po ata si lolo Pepe. Naikinagulat ni Giselle ang sinabi ni Annalyn at napatingin siya kay Ubeng at naisip niya na kaya hindi makontak ni Ubeng ang papa nila ay nawawala na ito. Agad naman tinanong ni Giselle kung nasaan si Annalyn para mapuntahan siya. Ano ang gagawin nila ngayong alam na nilang nawawala si Don Pepe? Tuluyan na kayang mamaalam si Don Pepe? Madami pa tayong pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitaw, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.